Ang lahat magsabi ng, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ulit, may power, malakas at from the heart. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Bakit kailangan natin purihin ang Panginoon sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo? Dahil ang Diyos, simula ginawa niya ang universe, hindi siya nakita. Walang ibang naghayag nito sa Diyos kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, nakilala natin ang tunay at totoong Diyos. Amen? Amen. Basahin natin ang Psalms 86 verse 10. Praise the Lord. For thou art great and doest wondrous things. Thou art God alone. Yes. Wala nang ibang Diyos. Siya lang ang tanging nag-iisa. At ang lahat ng mga Diyos sa mundong ito, lahat yan mga Diyos-Diyusan. Diyos-Diyusan, tao na ginawa nilang Diyos, hayop na ginawa nilang Diyos, katulad sa araw na ginawa ng Diyos, ginawa nilang Diyos. So lahat ng mga Diyos-Diyusan sa mundong ito, they are not true gods. Hindi sila totoong Diyos. Isa lang ang Diyos, isa lang ang gumawa sa langit at sa lupa. Isa lang ang katotohanan na pumunta dito sa atin na nagpakatawang tao, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Praise the Lord! Praise the Lord. Kaya sinabi dito, sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kagilagilalas na mga bagay, ikaw mag-isa ang Diyos. Siya lang talaga ang nag-iisang Diyos, wala nang lumalang sa lahat. Isa lang ang naglalang. Sabihin mo, Pastor, bakit yung mga scientist naka-invento ng rocket? Bakit ang mga scientist naka-invento ng eroplano? Bakit ang mga scientist, mga engineers gumawa ng barko, gumawa ng anong mga invention sa sanglibutang ito? Sabihin ko po sa inyo, anuhin mo ang eroplano kung hindi gumawa ang Diyos ng hangin? Makalipad kaya yan? Anuhin mo ang barko kung hindi gumawa ang Diyos ng tubig? Makalutang kaya yan? Anuhin ang lahat ng mga invention sa sanglibutang ito kung hindi gumawa ang Diyos ng mga mineral sa lupa na ginawa nilang aluminum, ginawa nilang iron, ginawa nilang copper. Lahat galing sa Kanya. At kung wala siya, walang nalalang kahit iisa. Kaya siya lang ang ating purihin at sambahin at pasalamatan. Kasi kung maniniwala tayo sa Kanya, sasama tayo sa Kanya, sa Kanyang kaharian na walang hanggan. Praise the Lord! Praise the Lord. Kung hindi sa Kanya, walang isa, kahit langaw, lamok, na nalalang. Basahin natin. John 1, verse 1 hanggang verse 3. Praise the Lord. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. See? Maliwanag yan. Basahin ko lang yung verse 3 ha. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Walang anumang nalalang, walang anumang nagawa kung wala siya. Kaya kinakailangan natin suriin ng husto ang katotohanan ng Diyos para hindi tayo lulukuhin ng dyablo. Naloko na minsan ang ating mga magulang na si Eva at si Adam at ito ang dahilan lahat na ipinanganak sa sanglibutang ito ay lahat makasalanan at walang matuwid. Ngayon dumating si Kristo sa buhay natin na ang katotohanan ng Diyos. Magpakatibay tayo sa katotohanan na dala ni Kristo sa buhay natin. Praise the Lord! Praise the Lord.
na wala ng ibang katotohanan, wala ng ibang buhay, wala ng ibang daan. Diyan lang natin masusumpungan sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya, ano pa ang dapat nating maintindihan sa Diyos? Yung katagumpayan na naangkin niya. Anong katagumpayan yon? Doon sa langit. Ano palang meron doon sa langit? Pag may contest, merong natalo, merong nanaig. Pag merong gira, merong natalo, merong nanaig. Basahin natin ano ang sinabi dito. Psalms 98 verse 1. Praise the Lord. O sing unto the Lord a new song, for he hath done marvelous things. His right hand and his holy arm has gotten him the victory. Yan. Yung kanyang ginawa na kagilagilalas na mga bagay, ang kanyang kanang kamay at ang kanyang banal na bisig ang nagbigay sa kanya ng katagumpayan. Anong katagumpayan ito? Anong victory ito? Meron bang contest na nangyari? Meron bang war na nangyari? Saan? Doon sa langit. Hindi natin alam, dahil tagalupa tayo. Hindi tayo tagalangit. Ba't nalaman natin? Dahil sa katotohanan ng Ibanghilyo ng Diyos. Praise the Lord! Nireveal ng Diyos yan. Kaya kinakailangan talaga natin, huwag tayong magpakawalang alam sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos siyang magkahayag ng katotohanan sa langit man, dito man, sa lupa. So anong gira na nangyari doon sa langit? Sino pala yung kalaban niya? Meron kasing naglumaban sa kanya eh. May sumuway sa kanya eh. May sumungag sa kanya. Sa mga nilalang ng Diyos doon sa langit, may isa doon na gustong magsuwag sa buhay na Diyos. Gustong magsuwag, gustong lumaban sa naglalang sa kanya. Gusto niyang pababain ang Diyos na lumalang sa kanya, sa kanyang trono. Siya ang gustong uupo sa trono ng Diyos. Basahin natin. 2 Thessalonians 2 verse 4. Praise the Lord. Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Yan. Gusto niya itaas, gusto niya lumaban, oppose. Kapag sinabing oppose, talagang sumasalungat ka sa Diyos. Tapos, exalted. Pinataas pa niya ang kanyang sarili. Maliban na lumaban siya sa Diyos, itinaas pa niya ang kanyang sarili. Kanino? Doon sa tinatawag na above all that is called God. Doon sa higit sa lahat na walang iba ang Diyos na naglalang sa Kanya. At yung dapat sambahin ng lahat, doon siya nag-oppose, doon siya nagmataas sa kanyang sarili. Gusto niyang apakan ang Diyos. So that he as God seated in the temple of God, showing himself that he is a God. Hindi idol ang kanyang gustong pangatawanan. Ang Diyos mismo na lumalang sa langit at sa lupa, yun ang gusto niyang angkinin. At siya ang gustong uupo sa templo ng Diyos. Sino ba ang templo ng Diyos? Tayo. Gusto ni Satanas, uupo siya sa bawat isa sa atin. Yan. Si Satanas, na tinawag na Devil, na first name niya is Lucifer, na nag-aanyong serpente, nung siya'y binagsak dito sa lupa. Nagkaroon ng war doon sa langit. Inutusan ng Diyos si Michael, the archangel, para labanan siya. Natalo siya. Basahin natin. Ito na yung victory na naangkin ng Diyos. Basa. Revelation 12:7 hanggang 9. Praise the Lord. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not,
neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil, and Satan, which deceiveth the whole world, he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Yan. Bakit kailangan natin ng historical background doon sa langit? Dahil yung historical background sa langit na nangyari doon, may kinalaman yan sa nangyayari dito sa lupa. May kinalalaman yan kung sakali man tayo'y maimpirno. May kinalalaman yan. Kailangan alamin natin yan para maiwasan natin ang pagkahulog doon sa impyerno. We need to know the truth of God. Very clear. Kailangan liwanag talaga yung ating pag-unawa sa salita ng Diyos. O, tingnan mo anong nangyari. It was Michael and his angels fought against the dragon. And the dragon fought and his angels. Nagkaroon ito ng grupo-grupo. Si Michael belonged to God. Yung dragon na yan, which called Satan, the devil, which is Lucifer, meron din siyang mga kasapi na mga anghel. Anong nangyari sa dragon? Prevailed not, hindi nanaig. So, minatalo sa langit, minanalo. Ang Diyos ang nanalo. Amen? And the dragon, wala nang lugar doon sa langit. Neither was their place found anymore in heaven. Wala na siya. Wala na siyang lugar sa langit. Mabuti pa tayo, may lugar pa tayo doon kung matibay tayong maniwala kay Kristo Jesus. Praise the Lord! And the great dragon was cast out. Pinalabas, the old serpent called the devil and Satan, and which deceiveth the whole world. Dito na. Kung ano yung event doon sa langit, kapat alam natin. Sino siya? Nung binagsak siya dito sa sanglibutang ito, may nangyayari dito na deception. At kasali tayo dito na bibiktimahin ng dyablo. Dahil kasama tayo sa lineage ni Adam at ni Eva. Hindi lang si Adam at si Eva ang kanyang bibiktimahin, even the seeds of the first human being na ginawa ng Diyos, which deceiveth the whole world, he was cast out in the earth, and his angels were cast out with him. That is why ang mission ni Jesus Christ entire world, kasi naapektuhan ito ng deception ni Satanas. Gusto ni Lord Jesus Christ magkaroon ng recovery sa buhay ng tao, makapagsisi, makapagtalikod sa kasalanan, makapag-hate kay Satan, at tumanggap sa katotohanan ng Diyos at maniwala sa totoong Diyos at sumunod sa kautusan ng Diyos. That is the mission of our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. So, si Satanas lumaban doon sa langit, napalaw, natalo. Binagsak dito sa lupa, binaling ni Satanas ang galit niya sa tao. Bakit? Tayo yung tinaguriang heir of the kingdom of God. Tayo yung tinaguriang created in the likeness of God. We have similarity with Lucifer. Lucifer, archangel. We are created in the likeness of God. One of these days, we shall be like angels in the resurrection. Amen? Praise the Lord. And Satan knows of all these things pertaining our being. Alam ni Satanas. Kaya galit na galit si Satanas sa atin. Di ba anong maramdaman ng tao na na-demote ka ng amo mo dahil gumawa ka ng katiwalian? Tapos yung kasama mo, siya ang ipinalit sa iyo. Di ba mainggit ka? Di ba magalit ka? Kaya si Satanas, alam niya, tayo ang papalit doon sa kaharian ng Diyos. Galit siya sa tao. Kaya we need Christ. Siya lang ang makapagbigay sa atin ng victory. Tested na ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi na naig si Satanas. Pag kumapit tayo sa Diyos, hindi rin manaig si Satanas sa bawat buhay po natin sa sanglibutang ito. So ano ang ginawa ng Diyos dito sa lupa? Matapos niyang tinalo si Satanas, binagsak niya dito sa lupa. Hinabol ng Diyos
ang mundong ito kung saan niya binagsak si Satanas at kung saan doon yung mga tao na kanyang nilalang. Ano ang kanyang main objective? Basahin natin. Isaiah 52, verse 10. Praise the Lord. The Lord hath made bare his holy arm in the eyes of all the nations, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. Yan. Bare his holy arm. Mismo yung, alam mo yung bare hand? Walang glove, walang kung ano pang hawak niya. Kamay niya mismo, personalized by his own bare hand and holy arm, ang magligtas sa buong mundo. Sinabi dito, the Lord hath made bare his holy arm in the eyes of all nations, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. Kasama na tayo doon, nakita natin ang salvation of God through the gospel, through the word of God. Kaya wag nating isi-isihin ang salita ng Diyos. The word of God is not only to be listened, not only to be behold, not only to be read, not only to be explained, but the word of God must be performed by us. Praise the Lord! Praise the Lord. Si Satanas, ang pakana ni Satanas, gusto niya ang tao mag-disobey sa word of God. Kaya hindi ka lang makinig, hindi ka lang magbasa. You have to obey the word of God. Kahit tuksoin ka ni Satanas to disobey, do not believe him. Believe God. Trust God. Do not fear Satan. Kahit ano pang threatening sa iyo. Hulgaon man ka ni Satanas, ito lang pagbibigay ng tithes. That is the simplest supposed commandment of God, because that is how God would bless His children. Pagtuksoin ka ni Satanas at gagawan ka ng paraan ni Satanas na hindi ka makapagbigay, pag hindi mo yan na-fulfill sa buhay mo, kung hindi ka napagkatiwalaan sa pinakamaliit na bagay, paano ka pa kaya mapagkatiwalaan sa mas malaking bagay? Diyan lang tayo mag-start. Kahit material yan, kahit financial yan, na inuutos ng Diyos sa atin, but we must show our obedience. Then those greater laws, those greater commandments, proceed hanggang magtaas yung level ng spirituality mo. Hindi ka na maging mukhang mahina, tossed to and fro by the wind. Para kang balod ba na paling-paling. Walang kasiguruduhan ang iyong obedience dyan sa ating Panginoong Diyos. Hindi ito sinasabi dahil dyan ako nabubuhay. God can make me to survive in this world as I obey God. Praise the Lord. The same way, God will let you survive in this world, both temporal and eternal things, if you obey God. Alam, wala namang ibang objective si Satanas to cause us to be disobedient. Because Satan knows disobedience is a curse. Disobedience is a hell. Disobedience is the separation from anyone from God. So therefore, Jesus pumunta dito through obedience. Praise the Lord. By one man's obedience, pag sumunod ka kay Kristo, you are righteous. By one man's disobedience, pag sumunod ka kay Adam, you will go sinning and you will not inherit the promises of the living God. Kaya magpakatibay tayo. Di lang kayo nakinig ka, nagbasa ka, wala kang takot sa Diyos, wala kang obedience dyan sa Kanya. Obey God! Obey God! Obey the Word of God. If you want to obey God, obey the Word of God. Yan man yung sinabi ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Praise the Lord. Para sa ganon, maligtas ka.
Guaranteed by God yan. Not guaranteed by pastor. Guaranteed by God yan. Hindi yan garantiya ng pastor. So saan tayo liligtasin ng Diyos? Anong bagay sa buhay natin na gustong i-destroy ng Diyos? Anong bagay, unsang butang sa kinabuhi nato nga gustong gubon ni sa Diyos? Ang disobedience. Ang gitukod ni Satanas nga disobedience nga muhatod kanimo sa impierno. Gusto gubon sa Diyos para di ka mahulog sa impierno apan makauban ka sa iyang gingharian. Gusto itukod sa Diyos ang obedience to the commandments of God, to the Word of God. Baka magtaka kayo, bakit yung mga babae sa holy place hindi nagpapantalon? Bakit mahahaba ang buhok? Nasa Biblia lahat yan. Ang babae hindi pwede manoot ng panoot ng panglalaki. Ni ang lalaki hindi pwede manoot ng pambabae. Tingnan mo yung mga tumboy. Gusto nila magmukhang lalaki. Anong suot nila? Nagpapalda sila? Hindi mo makita magpalda yan. Because they doesn't want to appear woman. Ayaw nilang makita na babae sila. Gusto nila makita ng mundo na lalaki talaga sila, na even in fact they were born as woman. Anong gagawin nila? Para hindi malata yung dibdib nila, magbili ng binder. Ipitin talaga yung dibdib. I-press yan. Kumari magmumukhang dibdib ng lalaki. Then suot ng pantalon. Gupit ng panglalaki. Bawal yan, nasa Bible yan. Ay, ang Diyos hindi naman tumitingin sa labas. Tumitingin naman ang Diyos sa loob. Are you making excuses para kahit hindi ka magsunod? Damdam mo na hindi ka hatulan ng Diyos? Walang excuse na tanggapin ng Diyos. Anong inutos niya, sundin natin. Praise the Lord. Ano palang ibig sabihin, hindi tumitingin ang Diyos sa loob? Hindi tumitingin ang Diyos sa labas, kundi sa loob. Kailan ba sinabi ng Diyos yan? Di ba si Prophet Samuel, inutusan ng Diyos, punta ka doon kay Jesse. Kasi doon ako magkuha ng kapalit ni Saul. Ang tinitingnan ni Prophet Samuel, yung matangkad, yung balikat, malapad. Yun ang tinitingnan niya. It's not about the dress code. Praise the Lord. Ay gusto na niyang i-anoint si Eliab kung sino pa yung mga anak niya na malalaki. Sabi ng Diyos, hindi yan. Reject yan. Hindi yan. Hindi yan. Ang Diyos hindi tumitingin sa panglabas na stature or structural ng katawan. Ang Diyos tumitingin sa puso. Naubos na lang yung anak ni Jesse, wala pang sinabi ang Diyos, yan na. Sabi naman ni Prophet Samuel, meron ka pang anak na lalaki? Meron. Hindi ko sinali tawagin kasi maliit pa yun eh. Nandun, nagbabantay ng tupa. Tawagin mo. Yun, dumating si David. Sabi ng Diyos, yan, siya ang chosen vessel ko. Siya na ang i-anoint mo. Praise the Lord. Walang kinalalaman yan sa dress code. Ang subject matter yan, yung height, tsaka yung lapad ng katawan. Minsan magbasa tayo ng Bible, anuhin mo kung anong background ng, bakit sinalita ito ng Diyos. Anong background, nito? Story. Dapat alam natin yan. So, ganun. Ang dami namang bawal dyan sa simbahan na yan. For your information, ang 10 Commandments lang, basahin lang natin, puro bawal yan, halos. Hindi pastor ang nagbabawal sa atin. Ang Diyos mismo. Bakit pa kasi pinagbabawal ng Diyos? Katulad nung pinapakain na ayaw ipakain. Sabi ng Diyos kaya,
Adam at saka kay Eva. Makain niyo lahat ang bunga ng mga punong kahoy dito. Huwag lang yung bunga ng tinatawag na good and evil. Kasi kung kakain kayo niyan, sigurado mamamatay kayo. Bakit pinagbabawal ng Diyos? Dahil makakamatay. Kaya pinagbawal dahil makakamatay. Bakit binawalan tayo mag-disobey? Dahil makakamatay, makaimpirno. Praise the Lord. Ganun naman lang yung kasimple. Tingnan mo yung nagtatayo ng mga high voltage infrastructure dito. Nakakoral yan. Tapos malaking yan, warning. This is 69,000 voltage. As much as possible, don't get near. You might be electrocuted. Baka makurintihan ka. Bakit pinagbabawal? Dahil nakakamatay. Bakit pinagbabawal ang kasalanan? Dahil makaimpirno. Saan nagmula ang kasalanan? Disobedience to the commandments of God. Sino mang pastor sa sanglibotang ito na hindi sabihin ang katotohanan, hindi yan nagsasalita ng katotohanan sa Diyos. After lang yan ng pera, after lang yan ng maraming membro. Dapat hindi tayo ganun. Ang Diyos ang ating pakinggan, ang ating parangalan. Kasi siya naglalang sa atin Siya yung nagpunta dito para ligtasin tayo sa kasalanan. Paano ba ma-establish yung kasalanan sa buhay natin? Disobedience to the commandments of God. Ang kasalanan caused by disobedience or violation from the Word of God, from the commandments of God. Kaya pumunta si Jesus dito para sirain yung disobedience na itinatag ni Satanas. Sino nagtatag sa disobedience sa tao na mag-disobey sa Diyos? Si Satanas. Yung dragon, yung serpent, the old serpent. Siya. O kung ako, magsabi ako sa inyo, babae, okay lang kayo magpantalon. Di naman tumitingin ang Diyos sa labas, sa loob naman. Eh di binayulate ko yung utos ng Diyos para akong diablo. Nagbigay sa inyo ng deception. Hindi. Kailangan buklatin natin ng mata ang salita ng Diyos. Ang lalaki naman, bawal magpahaba ng buhok. You must have shortcut. Or you must have haircut regularly. Ang babae naman, you must have long hair. You must wear skirt. Huwag naman yung mini skirt. You must have long dress. You must clothe yourself modesty. Modest. Not exposing the so-called sensitive parts of your body that most of the men are looking at. Yung mga playboy na gustong hanapin sa babae. Don't expose it. Don't cast snare to them. Ganun ang gusto ng Diyos sa buhay po natin. Obedience. Yan ang gusto sirain ni Jesus, pumunta yung disobedience. At itayo niya yung obedience to the Word of God. Basahin natin. 1 John 3:8. Praise the Lord. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Yan. Sino man ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. Sino ba yung gumagawa ng kasalanan? Nagdi-disobey sa commandments ng Diyos. Kaya nga nagkasala ka dahil nag-disobey ka sa salita o sa commandments ng Diyos. For the devil sinned from the beginning. Doon pa lang sa langit, nag-disobey na ang devil. Sa kanya nagsimula ang sin. Siya yung originator ng kasalanan. Nagmula sa kanya because of his pride. And for this purpose, the Son of God was manifested. Hinabol ng Diyos si Satanas dito sa mundo. Hinabol. For what purpose? Ibalik siya sa langit? Hindi. Para i-rescue ang tao. Para i-rescue tanan from the spirit of disobedience. Praise the Lord. Minsan pag nasaktan ka sa mahait nga pulong kaya naigo ka,
Ayaw huna kinsa na nga pastor. Una ang Dios. Kung naabagyod na diri. Don't mind the pastor. Don't mind the karatula unsa na nga simbahan. Karatula authorized lang ta sa sect para natay permit to operate our church. But that is not the point, that is not the matter sa kaligtasan natin. Kung ano yung Word of God, basahin mo. Nabay yun na sa Bible, gisugo ba yun na sa Bible? Praise the Lord. Uy, naaman na ini. Siya ba yung naghimo na ako? Siya po mo patay na ako sa impyerno. Siya po yung dala na ako sa langit. Kung mag-disobey ko, ma-impyerno ko. Lord, di na ako ni disobey. Tumano na ako ni. Amen? Praise the Lord. Yan ang dapat mangyari sa buhay natin. And for this purpose, the Son of God was manifested. Pumunta siya, nagpakita siya sa mundo. Anong purpose? That He might destroy the works of the devil. Anong works of the devil? Sin. Ano ang sin? Disobedience to the commandments of God. Kadungog ganin mong mga pastor nga ginawali nga okay lang maghubog-hubog, kay naman na sa Bible, inom gamayng bino, kay tambal sa kuto-kuto. Gisudlan na ni Satanas ang mga baba sa mga pastor. Bawal lagani na. Ay, naghimo manggog bino si Kristo, katong kasal gani sa kana. Tarunga lagig basa. Unsa may nasulti sa mga tao sa bino nga gihimo ni Kristo. Di ba tapos na ang maong event? Nahurot na ang bino. Nagbuhat si Jesus og katong mga banga nga puno nga gipapuno niya gihimo niyang bino. Unsay nasulti sa mga kadaghanan? Asa man ni gitago ni nga bino nga hantod karon hapit na mahuman ang okasyon perting baguha pa maning binuha. New. Unsa man ang bino sa Bible? Grape juice or wine press, kanang pinuga sa grapes. Nya kay gihimo ron, gibutangan na mag-alcohol ang mga bino. Makahubog naman. Amo na strong drink giingon sa Bible. Do not drink strong drink. Liquors. Praise the Lord. Bawal gina. Bisag sa katulo, bawal gina. Mag-communion ta, wine man natong ginainom, pero grape juice. Permitted sa Bible. Muna ginagamit ni Jesus. Praise the Lord. Ang uban po, mahuman o pila kamisahan, hubog na, kay tinuod nga wine ang ginainom. Mamula ng dalunggan, umuna lang ilong. Mali. Be not deceived. Praise the Lord. God is not mocked. Way reliyon sa kalibutan, musulti sila lang maluwas. Kay way reliyon makaluwas. Kanang reliyon, permit lang na. Gihimo og tao nga balaod para maka-operate ka. Pero ang tinuod, isa lang makaluwas ang Diyos lang. Isa lang po ang makalaglag, makapaimpyerno ang Diyos rapod. Kaysa may muhukom. Magtuman ta sa Diyos, luwas ta. Di ta magtuman sa Diyos, impyerno kita. Mao man nagiingon sa Diyos. If you obey me, I will bless you. If you disobey me, I will curse you. Hell is a place of eternal curse. Sumo na pasalamat ta kay Jesus. Kay ginaguba ni Satanas, ginaguba ni Jesus ang buhat sa yawa nga maong kasalanan, nga maong disobedience to the Word of God, to the commandments of God. O gusto sa Diyos, itukod niya ang obedience para maluwas ta. Praise the Lord. Para maluwas ta. Sao man nagatudlo og Bible karon, moagtog gyud og Bible school kay mag-eskwela gyud daw. Mahal ba yang tuition karon sa mag-eskwela Bible school? Dili ba gyud mabayra nato ang kaalam sa Dios? Ang gikinahanglan sa kalibutan dili nang tinudlo sa Bible school, kundili ang giya sa balang espiritu nga tuwa sa langit.
nga pagsulti nimo sa pulong sa Dios, di ka magsulti sa imong kaugalingong interpretasyon, kundi giya sa balaang espiritu. So, gubon gayud ni Jesus ang espiritu sa sala sa atong kinabuhi og sa disobedience. Og tukuron gayud ni Kristo ang pagtuman sa kamanduan sa sugo sa Dios. Basahon nato na mao ni mission nga gihatag sa Dios kanato. Basa 2 Corinthians 10 verse 5. Praise the Lord. Casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Yan. Unsa man dining ato ang misyon nga gihatag sa Dios. Gub-on nato ang buhat sa yawa. Dili kay palanggaon, dili kay huwap-huwapon, dili kay i-promote, dili kay suportahan. No. Casting down. Unsa man ang casting down? Guba. Unsa may imong gub-on ang mga imaginations o ang mga tag-as nga mga butang nga nagapataas sa iyang kaugalingon, batok sa kahibalo sa Dios. See, ayo batuka ang nahibalo nimo mahitungod sa Dios unsa iyang gisugo. Ayo batuka na. Og tanan nga nagabatok niini, tanan nga nagapataas batok niini ato ng gub-on. Praise the Lord. Gub-on nato ang buhat kung unsay giingon ni Kristo nga giguba niya ang buhat sa yawa sa kinabuhi sa tao nga ang kasalanan. Kita pod nga nangalagad sa Dios, gub-on nato ang buhat sa yawa sa atong kinabuhi nga maong kasalanan, disobedience to the word of God. Asa man ta magsugod sa atong kaugalingon. Di ka pwede makaagto sa second person kung dili unahon sa imong kaugalingon. Tanawa si Kristo, gianhi siya, giguba niya ang buhat sa yawa. Di ba? Tanang temptasyon sa iyang kinabuhi, nga mutukmod niya, nga supakon ang kasugwan sa Diyos. Iyan ang giguba. Praise the Lord. He was able to destroy all those temptations that would push him to commit sin. Unsa man di ang gipush ni Satanas kay Jesus nga mga sala? Tulo. Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Si Lucifer asa nahulog sa pride of life. Ngunay, kubo nato una sa atong kinabuhi. Then, mga lagad ka sa Diyos, guba ang sala sa mga kinabuhi sa tao. Pinaagi sa Ibanghilyo ni Kristo nga kamatuoran. Dapat ang kamot sa Diyos may muguba niini sa buhat sa yawa, maumpulong sa Diyos. Kanos aman ta makapahimalos kay Satanas? Di ba si Satanas mo'y nagtulak kang Adam o kang Eva? Wa sila maluwas, giabog sila sa paraiso, di sila pakanon sa tree of life. Gisundan sa panahon ni Noah ang mga tao nalunod sa baha. Gisundan sa Sodom and Gomorrah, gisunog sa Dios ang Sodom and Gomorrah, plus karon nga mga katawhan sa kalibutan nangamatay way kaluwasan. Nabitaw ko'y naga-online lang ni siya, membro nato ni. Pastor, nagdamgo man ko nga ang akong igagaw, yung aking first cousin, nakaburol. Habang nakaburol siya, haya ba? Yung kabaong niya, nandun siya sa loob. Tapos sa baba ng kanyang kabaong, apoy na lumalagablab. Kalayo daw nga nagadilaab. Ikaw, asa naman na yung igagaw? Patay na pastor, 8 years ago. Unsay gikamatyan niya? Nganong inana man na nakita, nagngahulugan man ang iyang kamatayon, mapadulong siya sa impyerno. Ay pastor, sugarol manggod to. Sa iyang pagsugal, namago. Sa pagpago ni Sibat, gibaril, patay on the spot. O di namatay siya sa pagkasugarol, pagkadautan, pagkamakasasala. Di ba? Caught siya sa kasalanan, namatay siya. The Bible says, kinsa man ang mamatay sa kasalanan, pagahukman sa silot. Kinsa man namatay sa maayong buhat,
pinagi sa pagbuhat sa kaubuton sa Dios, pagahukman sa gingharian sa Dios. Karon buhi pa man gyud ta. Makapanimalos pa ta kay Satanas. Kau Satanas, gusto kang mutulak sa ako sa impyerno, ginalimbong-limbungan jud ko nimo, ginaatik-atik lang ko nimo, naman din sa Bible, bawal, bawal, bawal. Pero nganong wa man gyud nako ni mahibaluan tinuod man ni. Na pa mi mga pastor mo tudlo, di gyud mo sultig tinuod. Maghuwap-huwap. Hadlok din na mo hatag tithe sa mga membro, hadlok ang mga membro dili na mo padayon. Di na lang mo sultis tinuod. Wala na lay isulti. No, dili pwede. Ingon pa ni Lord Jesus, you want to kill me because I tell you the truth? You want to hurt me because I tell you that you have so much sins? Musulti ba gyud si Jesus sa atong kinabuhi nga daghang kay tagsala? Masakit ba ta? Nga daghantang nalapas sa balaod sa Dios. Nga gugma man na sa Dios nga ikorekta, gugma man na sa Dios, pag-ibig yan ng Dios na ikokorek po tayo. Kaya yung mga ang makapasok lang sa langit, yung marunong magsisi, magtalikod sa kasalanan. Yun lang, wala nang iba. Isaiah 57:15 nandyan yan. Praise the Lord. Kailan tayo makapanimalos kay Satanas? When we can take revenge against Satan. Basahin natin. 2 Corinthians 10 verse 6. Praise the Lord. And having in a readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. Ayan. Napakaliwanag. Og sanglit andam kami sa pagpanimalos sa tanan nga pagkamalapason. Asa ta manimalos sa pagkamalapason. Unsa man din ang pagkamalapason? Mutukmod ka nato sa impyerno. O gusto mo patay nato. May pagsya na lang atong patyon kaysa siya mo patay nato. Kano sa man nato na mahitabo? Mahimo nato. Og sanglit andam kami sa pagpanimalos sa tanan nga mga pagkamalapason. Tanan ha, nga pagkamalapason wa kay pilion din ha. Kung ang inyong pagkamasinulundon pagahingpiton na. O di ba? Kanus anato kailan natin magawa ang paghihiganti sa napuot sa atin na si Satanas at itutulak niya tayo sa disobedience? Pag ang obedience ay nakamit na natin. Pag sumunod na tayo, nakaganti tayo kay Satanas. Bakit nakaganti tayo kay Satanas? Dahil hindi niya tayo na itulak, nahulog sa impyerno. Nakaganti tayo sa Kanya. Kaya, maghiganti ang bawat isa laban sa disobedience. Or else, papatayin ka niyan. Ang disobedience na yan, led by Satan, that will kill you. Because the wrath of God is revealed unto the children of disobedience. Alam mo ang gusto ni Satanas? Ihungit bata sa kapungot sa Diyos through disobedience. Si Jesus Christ naman, gusto niya tayong tanggalin sa puot ng Diyos at matanggap tayo sa kaharian by obedience. Praise the Lord! Sa pamagitan ng pagsunod dyan sa Kanya. Kaso, minsan ganito, sinabihan mo na ng totoo ang mga tao, binigyan mo na sila ng kwintas klaras na mensahe, wa na'y tabon-tabon, wa na'y tago-tago, wa na'y huwap-huwap. Kwintas klaras, baka na, klaro na yun, tinamban na yun kapag explain. Nakabalo na sila, nakailan na sila sa unsay pamaagi sa Diyos. Pero, unsa may nahitabo, basahon na to. Dapat di ni mahitabo sa ato o sa inyo. Ug sa ako, basa, Romans 1:21. Praise the Lord. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Ayan. Wala gihapon, pulos. Kay
kaysa hingilhan nila ang Diyos, wala nila paghimayaan. Nakabalo na sila sa kamatuoran, sa pulong sa Diyos, sa gisugo sa Diyos, para tumanon, para mahimaya ang Diyos. Wa nila mahimaya ang Diyos, kaya wa naman po gihapon gituman. Umiingon naman sila nga, God is love bitaw all the way, all the time. Mawali gani kag di nato butangan og warning. Kulang na nga wali. Warning gyud ang tao nga ang Dios may manghuhukom og mutukmod sa ato sa impierno out of his wrath kung di ta mutuman sa iyang kabubuton. Ana day ang Ginoo, ana mao nay gisulti sa pulong sa Dios. The wrath of God is revealed from heaven against sa matinumanon dili, against sa mga balaan dili, against sa mga Diyos nun dili, against sa mga taspukan ug dili Diyos nun ug dili mataro. So ginapalikay ta sa Diyos. So, pinapaiwas tayo ng Diyos sa ganong uri na status. Kaya dapat lang tayo magpakumbaba. Sino man nagpapakumbaba, tinataas ng Diyos. Praise the Lord. Sino man nagmamataas sa kanyang sarili, binabagsak din ng Diyos. Kaya napaka-importante talaga. Naalala ko yung sabi ni Jesus, malisod ang dato, makasulod sa langit. Mas maayo pang kamilyo, musulod sa mata sa dagom. Dato, dili ng nakagkwarta. Dato na sa kasalanan. Dato na sa garbo, sa kinabuhi. Dato sa paglapas, sa balaod sa Diyos. Di juga kasulod sa langit. Pero nganong kamilyo, makasulod man sa langit. Kamilyo, mananap na nga dagko, nga murag buktot, nga sakyan na og mga tao sa diserto nga lugar, mao nay muluntad nga mananap nga dili muundag lakaw kay na sila deposito nga tubig sa ilahang likod. Ug sakyan na gani na stag iya, kabalo na muluhod. Kabalo mo piko sa mga tuhod. Mao nay kinaiya sa kamilyo. Ang gipangita sa Dios ang mga mapainobsanon o mahinol sulon. Muna yung makasulod sa langit. Praise the Lord. Muna yung ipangita sa Diyos sa tibuok kalibutan para iyahang giyahan ngadtos kinabuhi nga walay katapusan. Tanaw ni mga taong mga hambugiro na kaayo. Makainbinto lang gani silag bakal nga mulutaw, bakal nga mulupad, hambugiro na kaayo. Muingon dahin sila, walay Diyos. Ang tao dili binuhat sa Diyos. Ang tao gikan sa unggoy. Pertigid ka hambugiro. Nya, pag-ando, gisulayan nila, agto ang outer space, ang universe, di man din nila kayang gukdon ang katapusan sa universe. Di man din nila maabot. Nya, sa may pahambog nimo, mas gamhanan pa ka sa Diyos, nga may ingon ka way Diyos. Unsa may anong gawin ng Diyos sa mga taong nagmamayabang na ayaw kumilala sa Kanya, ayaw lumuhod sa Kanya, ayaw magpakumbaba sa Kanya, ayaw sumunod sa Kanya. Anong gawin ng Diyos? Basahin natin yan. 1 Corinthians 1:19. First Corinthians 1:19. Praise the Lord. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and will bring to nothing the understanding of the prudent. Yan. Sisirain niya ang kaalaman ng mga matatalino na nagmamatalino. Sino ba ang totoo matalino? Ang Diyos. Sino bang matalino na tao? Yung naniniwala sa Diyos at sumusunod sa Diyos. Matalino ka. Yan yung sinabi ni Jesus. Ang tao nakinig sa salita ng Diyos at ginawa, gawin ko siyang katulad sa isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Pagdating ng ulan, baha, hangin, at bagyo, hindi siya natinag dahil
matalino siya, nagtayo ng kanyang bahay ibabaw sa bato. Ang taong nakinig sa salita ng Diyos, hindi ginagawa ang kanyang napakinggan, hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Itulad ko sa taong mangmang, taong buang-buang kung sa Bisaya pa, nga nagtukod sa iyang balay, ibabaw sa balas. Pag-abot sa hangin, pag-abot sa baha ug bagyo, naigo sa balay, perting dakua sa damyos. Kay natukod man sa balay, sa balas. O muna, ang tanang nagpaka aron ingnon nga bright nining kalibutana, nagpaka-bright sa ilang sarili nila, mangmang yan sa harapan ng Diyos. Ang totoong matalino yung nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod na asa man ka moadto sa mga mangmang o sa mga matalino. Pili ka. Binigyan tayo ng Diyos ng choice, what to choose. Kaya, makinig, sumunod, ikaw ang matalino sa mata ng Diyos. Kahit pa anong pagmamataas ng sinong nagmamataas, pero walang makapantay sa pagmamataas kay Lucifer. Kasi yung Diyos na mismo lumalang sa lahat, yun na ang gusto niyang abutin. Walang sino yung mga tao dito na nagmamataas, hindi nila ma-compete si Lucifer. Kung si Lucifer na masyadong mataas na masyado ang kanyang gustong abutin, binagsak nga ng Diyos. So lahat na nagmamataas sa harapan ng Diyos, ibabagsak lahat yan. Mas mabuti pa magpakumbaba tayong lahat para itaas tayo ng Diyos. Praise the Lord. Basahin po natin yan. Isaiah 2 verse 17. Praise the Lord. And the loftiness of man shall be bowed down, and the haughtiness of men shall be made low, and the Lord alone shall be exalted in that day. Yan. Og ang pagka mahipatason sa tawo, pagabawgon, og ang kagarbo sa mga tao, pagapaubson, og si Jehovah lamang igatuboy ni adtong adlaw. Now, you want to join God in exaltation, you have to humble together with Christ. Praise the Lord. You want to be put down by the living God, join Lucifer in his disobedience and in his pride. Kasama ka rin doon sa impyerno. Iba pa naman yung law of salvation and law of sin. The law of salvation will bring you upward way until you settle down in the highest level, which is the kingdom of God, eternal life, eternal glory, eternal riches. Law of sin will bring you downward until you settle in the lowest hell. Karon gusto sa Diyos sa pupuhon ta, itaas ta niya. Pero kondisyon, magpaubos ta. Praise the Lord. Magpaubos kayo. Ayaw pag wala natukod ang atong kaluwasan sa patukuranan sa pangalan sa atong simbahan. Timanin ninyo na. Ay uban nga loyal kayo sa simbahan, loyal kayo sa simbahan. No, wala din ha. Hindi diyan nakatayo yung kaligtasan natin sa karatulan ng simbahan, sa organisasyon ng simbahan. No! Nadere sa pulong sa Diyos ug sa pagtuman. Praise the Lord. Nadere. Bisag unsa pa ng pangalan sa karatula. Di ta kahukom sa tanang simbahan. Di ta kahukom sa tanang simbahan. Pero kung bisag asa man ka nga simbahan, kay ang pulong sa Dios mo ay ginatuki o ginatuman, luwas ang tanan ubuhat niya na. So muna karon ang trabaho ni Jesus, ginagunob niya ang buhat sa yawa nga pagpangilad sa mga tao. Ganon din ang mission natin. Baliin natin lahat ang falsehood ni Satanas na itinanim niya sa mundong ito. Through the truth of God, through the word of God. Ang maniwala, magpakumbaba, ang Diyos magtaas sa kanila. Ang ayaw maniwala, ayaw magpakumbaba, yun ang ibabagsak ng Diyos. That is why, tananta, lahat tayo dapat may hawak tayong Biblia.
Basahin mo dito, pagdating sa bahay, basahin mo kung tama ba ang sinasabi ko. Kung ako magwali sa akong kaugalingon, dili sumala sa Biblia, ipatungluha ko sa Diyos. Mao na giingon ni Paul, kinsay magwali, sino man mag-preach sa inyo, anghel man yan o hindi, na naiiba na sa katotohanan, let him be accursed. Kahit ako mismo, sabi ni Paul. Kaya tayo lahat walang makapag-go against sa katotohanan, sa salita ng Diyos. Lahat tayo magpakumbaba. Lahat tayo magpasakop nito. At ituboy ta sa Diyos. Salamat ko kay naadiriron ang akong naampuan last Thursday ba to? Di na mahibaluan unsa iyang sakit, gi MRI, gi CT scan, tingala siya ngano man ni ang ako ang unsa to nga element sa katawan sa tao nga kung mawala kulang na makuanta maluya ta, potassium. 4 times na siya na-atake. Ito ang pinakagrabe ngayon. Nung naprihan, nakita ang masamang espiritu sa katawan niya. Binigyan siya ng verse ni Jesus Christ na ligtasin siya. Pag mag-ampo, dito pa ko kita niya, ni katawa, nadasig dayon siya by the grace of God. Ikaw, simba mo, kayo ampuan ta kausap. Praise the Lord. Dili gusto ni Jesus nga, instant, wala tanang sakit. Apay ibilin si Jesus nga gamay para magpadayon ka sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Tanawa tong mga sanglahon dere nga gipang-ayo ni Jesus. Pila lay ni balik para magpasalamat, magdaig sa Diyos. Isa lang out of 10. Bulahan ang katong gradual healing. Praise the Lord. Kay samtang balik ka maminaw sa pulong, ma-discover nimo ang tanang nga dapat dili na nimo talikdan, di na nimo dapat kalimtan nga maong kaluwasan nato pulong sa Dios. Amen. Kaya ang kamot mismo sa Dios mo'y magdala og kaluwasan. Kining atong worldwide mission di ta mahadlok kay ang Dios magbuhat sa kaluwasan sa mga katawhan. Iya lang iagi sa ato pagsulti sa pulong sa Dios. Praise the Lord. Kay unsay mo gawa sa atong baba, buhaton na sa Dios. Buhaton gina niya. Pag miingon ta nga ikaw labad sa ulo, sakit sa bagtak, tanan, pahawa ka. Mato nawala. Unsay isulti nato. Mao kana ang kamot sa Dios. Praise the Lord. So, ayaw, wag tayo magkulang sa pagpakinig ng salita ng Diyos. Kasi ang katotohanan ng Diyos, hinahayag niya. Kaya anong gusto ni Jesus sa mga taong naniniwala? Kalimutan na yung Bible, kalimutan na yung simba, kalimutan na yung pagpakinig. Hindi. Sabi ni Jesus, to those who believe, if you continue in my word, then you are my disciples indeed. Unsay disciples, tinunan. Unsay disciples, sumusunod kang Kristo. Di ta pwede mahimong tinunan, sumusunod kang Kristo kung muundang ta sa pulong sa Diyos. Dili lang sa pagsimba, dili lang sa pagbasa, dili lang sa pagpaminaw, kung muundang ta sa pagbuhat sa pulong sa Diyos. Praise the Lord. Mas may pa muundang tag pagpakasala, muundang ta og sayop, muundang ta sa mga mali, muundang ta sa mga gipangbawal sa Diyos. Later, hindi pa ako nakarating sa katotohanan sa salita ng Diyos sa paggamit ng kanyang alagad na si Pastor Samuel Gabriel. Ang dami kong mga gawang kasalanan na hindi ko talaga alam na yung pala makapaimpyerno na sa akin. Dito lang ako nagising. So ang ginawa ko, pinapili ako ng Diyos. Unsa may anong gusto mo? Tataluhin ka ng kasalanan mo para maimpyerno ka? Huwag kang huminto sa kasalanan, siya ang manaig sa iyo. O taluhin mo yung kasalanan sa buhay mo na mahinto na yan. Lumapit ka sa akin, ako ang magligtas sa iyo. Sumunod ka sa akin. Pili na ko si Jesus. Amen? Praise the Lord. So, to God be the glory. Muna, magpaubos lang yun. Maura yun ay gipangita sa atong buhing Diyos. So, Soli Deo, Gloria. Thou art great, thou hast wondrous things, thou art God
alone. Siya lang ang nag-iisang Diyos, wala nang iba. Amen? Praise the Lord. Magatindog ang tanan. Natay first timer dere, mga bisita. Karon pa nakaanhi. Ali